Please like, share, comment, subscribe to Walk With Me Jesus. Comment down below to every video, and we will make a big shout out for you to our next video. You can join us also to our community to spread the goodness of God. Let us help each other to share the Word of God to make more people to be saved. Repent, commit, and accept Jesus Christ from your heart as your Lord and Savior. God bless everyone. I just want to encourage somebody today that tomorrow doesn't have to be a repeat of yesterday. Let me repeat. Tomorrow doesn't have to be a repeat of yesterday. Hindi porket nangyari sa'yo kahapon, kailangan mangyari pa rin kinabukasan. You can change your life. You can change the direction of your life by changing the way you think. Ano mang suffering na yung pinagdadaanan, financial, relational, emotional, what you suffer doesn't define who you are. Amen? Hindi porket bumagsak ka, you are a failure. Hindi porket nagkamali ka, you are a mistake. What you suffer doesn't define who you are. Do not quit until you're done. Hanggat hindi pa tapos ang Panginoon sa'yo. Just keep pressing forward and continue. The best days of your life is ahead of you, not behind you. Is in the next weeks and the next months to come. Huwag kang susuko, kapatid. This is war. Nasa gera tayo ng pakikipaglaban sa ating kapayapaan. Let me repeat. We are on a war. Kailangan tayong makipaglaban upang yung ating kapayapaan ay ma-regain natin. Fight for your peace. Reclaim your authority. If you're struggling with anxiety and fear, do not struggle alone. God is here. God cares for you. And God cares for our mental health. In fact, mga kapatid, kung titignan nyo yung panahon natin ngayon, binibigyan na ng importansya ang mental health, ano? Parang nagiging topic na siya sa balita. Ang simbahan, dinidil na rin ang mental issues. Pero gusto ko lang sabihin sa inyo, bago pa ito maging cultural topic, nagmalasakit na ang Diyos sa lagay ng ating mental state. Because God already knew that the battle that we're facing is through our mind. I know you've been overwhelmed. I know you are tired. You know what? God knows exactly what you are going through. Alam ng Diyos that you are tired, and God is not permitting you to rest. Kung pagod ka, magpahinga. Walang mali. Just don't quit. Make an inventory of your mind. Tignan mo ang lahat ng laman ng iyong kaisipan. Tignan mo lahat ng pumapasok sa iyong kaisipan and challenge yourself. Why do I live like this? Why do I settle for less? Bakit itong patterns na to ay paulit-ulit na humahad lang sa akin para makapagpatuloy? Anong mga bad traits ang humahad lang sa akin? Anong mga bad habits ang aking ini-entertain for me to walk in the promises of God in my life? Make an inventory. Challenge your mindset. Anong mga thought patterns ang pinaniwalaan mo that is killing your passions right now? And continue to put all of that thought captive to obey Jesus Christ. Lahat ng squatter sa iyong kaisipan, pumasok ng walang permission, intrusive thoughts na hindi mo pinapasok, you have the authority to evict all of those. Get rid! Evict! Evict! Amen? And I allow the Holy Spirit, the thoughts of Jesus Christ, the thoughts of God, to come and overshadow my mind. Hindi kanya papadaanin sa sakit na wala siyang rason. Hindi kanya papadaanin sa suffering na wala siyang dahilan. Hindi kanya hahayaang mag-suffer na hindi natatawanan ka lang ng Panginoon at wala siyang plano para sa iyong buhay. In fact, ang sabi ng 1 Corinthians, when you suffer, be faithful, for God will give you a way out. Ibig sabihin, nagsasuffer ka pa lang, hinahanda na ng Lord yung palabas. Yung daan mo papunta sa katagumpayan. Yung nga lang, nakakaiyak talaga pag nasa gitna ka ng pagkalugi. Nakakaiyak talaga pag nasa gitna ka ng heartbreak. Nakakaiyak talaga pag wala kang trabaho. Nakakaiyak talaga pag wala kang madukot sa bulsa, butas na nga eh. Nakakaiyak naman talaga pag nag-e-enter ka ng PIN code, mas marami pa yung in-enter mong PIN codes kaysa sa dami ng bank account mo. Pero God is purposeful.
May purpose ang ating Panginoon. Sinasabi ng Panginoon, darating ang suffering, may mga season of hardships, pero ang mga trouble at bagyo hindi magtatagal. Lilipas din ang lahat ng bagay. Seasons will come and go, but the Word of God will stand forever. Habang buhay mong panghawakan, hindi ang mga nararamdaman, hindi ang nakikita at naririnig mo, kundi ano ang sinabi ng Panginoon, panghawakan mo. Kasi dahil sinabi ng Panginoon, kahit hindi mangyari sa timeline natin, it is going to accomplish its purpose for our life. Just keep on doing the right thing kahit wala nakaka-appreciate. Alam ng Diyos ang iyong suffering. God knows the pressure that you are going through. God knows the crushing that you are going through. God knows the absolute poverty that you have nothing at all. Alam ng Diyos ang suffering mo. Alam ng Diyos ang poverty na pinagdadaanan mo. Pero sabi niya sa verse 10, verse 10 please, do not be afraid. In due season, you will reap. Pansinin nyo, hindi sinabing in due date, you will reap. Kasi madalas sa mga pangako ng Lord, nilalagyan mo ng due date. Lord, 34 na ako, wala pang nanliligaw sa akin, peke naman. Lord, 3 taon na yung negosyo namin, wala pa rin return of investment, peke naman. Nilalagyan natin ng due date yung pangako ng Panginoon. Hindi naman sinabi ng Panginoon, in due date, you will harvest. Ang sabi, in due season, you will harvest. Katulad ng isang babaeng manganganak, sineset ng doktor yung due date, pero lalabas ang bata sa appointed time. Hindi sa due date. Minsan sakto, minsan mapapaaga, minsan late ng konti, pero sa due season, sa appointed time ng Diyos. Hindi sa predict ng doktor, hindi sa predict ng science, kundi sa due season. Wag na wag kang maiinip basta pinangako ng Diyos. Kasi hindi man yan dumating sa due date, mangyayari sa due season. Just keep on investing. Just keep on pouring. Just keep on believing. Just keep on praying. Kahit parang wala ka nakikita at parang madilim, mag-pray ka lang na mag-pray. Tumuloy ka lang ng tumuloy. Padayon gyud. Tuloy lang ng tuloy. Kasi may plano ang Diyos sa imong kinabuhi. Hallelujah! Palapakan natin ang ating Panginoon. Bakit mo inalaw, Lord, na mapunta ako sa mga Malta ng aking buhay? Yung Malta is a symbol of a place na hindi mo plinano, pero napuntahan mo. Malta had to happen. Kailangang daanan. Sabi ko nga sa inyo, madalas pag may mga storm sa buhay natin, akala natin yung bagyo ang hadlang sa atin para sa pangako ng Panginoon. Pero minsan, yung mga storm sa buhay natin, hindi hadlang, kundi tanging daan. Yun lang ang daan, wala nang iba. So you have to go through it so that you will become stronger in preparation for the next season of your life. Kasi kung iaalaw ka ng Panginoon na hindi dumaan dun sa storms and shipwreck, you will be weak enough to face the second season of your life. So hindi iaalaw ng Diyos na mangyari yon. Nadaling ka niya sa isang lugar that you are not strong enough to endure it. After all, kapag may testing, ang objective ng Lord, pumasa ka. You're not being tempted. You're being tested. Tinetest ka ng Panginoon upang ang iyong pananampalataya ay lalong kumapit sa ating Panginoong Diyos. So Malta had to happen. That shipwreck sometimes had to happen. It is a series of unfortunate events. Sino sa inyo nakakaranas ng mga ganito, mga kapatid? Kaya nga sabi ko sa inyo, mas maganda may secretary tayo eh. Para pag may mga problemang nagpapa-appointment, sabihin mo next time na lang. Di ba? O wala na po, hindi na po tumatanggap ngayon. Importante, di ba? Pero ang totoo, mga kapatid, ang problema hindi nagpapaschedule. At ang nakakalungkot pa, biglaan kung dumating. Na kapag ikaw ay dumadaan sa difficulty, may kasalanan ka siguro sa Panginoon. Pag ikaw ay dumadaan sa mga challenges ng buhay, na offend mo na naman siguro ang Panginoon. Kaya nakagat ng ahas yan, murderer kasi yan. Kaya nagsara ang negosyo niyan kasi may kasalanan ginagawa yan. Because some people will judge you based on your present circumstances, but what I am going through doesn't always reflect who I am. Nakakalungkot nga, mga kapatid, pero ganun ang circumstance at nangyayari sa ating kapanahonan ngayon. Hindi ka nila kilala pero mas marami silang nasasabi sa iyo. Sometimes we people are easy to judge because kahit na wala tayong context of what they are going through, kahit di natin alam yung kanilang history, kahit di natin alam yung kanilang pinagdaanan, napakadali sa ating maghusga.
Kung alam lang nila kung gaano kadaming storms ang in-endure mo para makarating to where you are right now. Kung alam lang nila kung gaano karaming mga pagsubok ang iyong pinagdaanan, gaano karaming challenges, gaano karaming mountains ang iyong in-endure para makarating ka sa where you are today. Malayo ka pa, pero malayo ka na. And they don't know that. In fact, naniniwala ako kung may mga pagsubok sa ating buhay, it's best for us to ask the question, Lord, what you are up to? Ano yung bagay na tinuturo mo sa akin?